pakinggan po ninyo itong question and answer ni Congressman tuloy, dating Congressman, now Ombudsman Boying Rimulya sa harap ng media. Dahil everyday po halos may press conference at meron siyang malalim na hugot kung bakit ang investigasyon nila kay Saldico at kay dating Speaker Martin Romualdez, first cousin ng ating Pangulo. Pakinggan po ninyo bago natin bigyan ito ng paliwanag at opinion. Martin Romualdez at Saldico. He was Speaker and he was Chairman of Appropriations. As simple as that. Wow. So malinaw na merong ugnayan. Meron pang iba yan. Meron pa ibang factors na i-consider regarding the projects that were implemented. Sir, Executive Secretary Lucas Bersamin and si Adrian Bersamin, kumusta po ang investigasyon? Ongoing. Sir, sinabi po ni Orly Gutesa dun sa Senate, kailangan po niya may pakita ng ebidensya. Hahanapin pa namin si Orly Gutesa. We'll have to find him to substantiate everything. Kasi nga, hindi na siya nagpakita. He didn't show up in DOJ when I was the Secretary of Justice. So hahanapin pa natin yan. Pero kung wala si Gutesa, posible ba humina We yung... will look at other evidence. Ano yan eh? Hindi lang naman isang tao tapos kaso na, tapos na. Hindi po ganoon. Ikakanap natin yan, mga kontrata, mga bidding documents. Lahat po yan, kailangan kompleto presentation sa korte. Ano yan eh? Ilalatag mo lahat sa korte yan para alam ng huwes na kompleto yung pag-aaral sa kaso pinafile. Yun. So yung videotape ni nasalaysay ni Saldico, meron ba yung value or can you fix it? Wala, hindi naman sa small statement eh. Well, it gives us a few clues on what transpired from his point of view or in accordance with his state of mind. Sorry to clarify, sir, habang hinahanap si Gutesa, hindi magagamit yung mga sinabi niya na sa Senate. Hindi, kasi hindi namin pwedeng gamitin yun kung hindi niya haharapan na sasabihin na itong affidavit na to, akin talaga to, at ako mismo nag-prepare niyan. Yan ang sinasabi natin. Mahirap Kung patunayan yung malita. nangyari dyan, ganun yan eh. Notarized, sir. Hindi nga eh. Ayan o. So, ayan yung mga tanong. Ang dami. Unahin natin yung una. Tungkol sa investigasyon at pwedeng kaso kay, kinasuhan na nga pero pwedeng kasuhan pa, Saldico at dating Speaker Martin Romualdez. Ang sabi niya, ang simple lang ang sagot. Speaker at saka chairman ng Committee on Operation. Alam niyo kung bakit ganyan ang ibig sabihin niya? Hindi pwedeng hindi alam ng chairman ng committee at ng House Speaker kung anong nangyari sa budget. Bago ma-aproban at habang tinatalakay sa komite at plenaryo ang proposed budget every year, alam niya ng speaker kung anong nangyayari at alam ng chairman ng committee on appropriation. At yun ay si Saldico at si speaker. Yun ang sinasabi ni Boy. Alam niyo kung bakit yan ang hugot niya. Ay dating congressman yan eh. Takal-takal niyang congressman eh. Alam niya ang proseso. Kung di ako kakamali, naging deputy o assistant majority leader pa yan. At member din ng Committee on Appropriation. Pag ikaw ay naging congressman, alam mo yung proseso ng paggawa ng batas at ng budget. Ako, hindi ako naging congressman dahil wala naman akong hilig sa politika. Pero more or less, 10 years akong naging reporter assigned sa Kongreso. At yan ang sinusubi. Pag ikaw ay reporter sa Kongreso, yung budget deliberation, budget hearing, kung ilang buwan niya yung tinatalakay, yan ay talagang sinusubaybay namin. Ano ang proseso? Sino ang makapangyarihan sa Kongreso nagde-decide niyan? Sino ang nag-uutos kung ano ang dapat gawin? Alam natin yan. Kaya ako'y naniniwala. Base sa aking experience bilang mamamayag ng ganong katagal sa Kongreso, at si Boying Rimulya kaya ganyan ang hugot kasi dati siyang congressman, alam niya. Yun nga, ang sagot simple lang. Speaker at chairman ng komite. Kaya sila ay may kinalaman. Kaya sila ay dapat tanungin bakit may insertion at bakit nagkaroon ng korupsyon. Ayun po yun. So hindi talaga safe, hindi ligtas itong dating mag-amo na ngayon magkalaban na. Romualdez at Saldico. Ngayon yung iba, nabanggit si Yosek Bersamin. Yosek at saka si
Secretary. Dalawa kasi yung Bersamin. Maglolo yata yan. Pamangkin sa, o ano ba yun? Apo sa pamangkin or basta. Pamilya pa rin. Dating Executive Secretary Lucas Bersamin at saka Adrian, Undersecretary Adrian Bersamin. Si Bersamin, Yosek Bersamin, assigned pala yan doon sa PLLO, Presidential Legislative Liaison Office, Office of the President yan, doon sa Kongreso at Senado. Yun po yung trabaho. Under investigation din. Yan ang sabi ni Remulla. Kaya dahil dyan, dati nasabi ko na ulitin ko ulit, tamang-tama, hindi nagkamali para sa bayan ang hugot ng Pangulong Marcos sa kakayanan, tiwala, tapang, talino sa bagong ombudsman, Jesus Crispin Boyeng Remulla, dating congressman, dating Justice Secretary, dating gobernador ng lalawigan ng Cavite. Yung malawak na karanasan, talino at tapang, nagkasama-sama sa kanya. Yung lakas ng loob, kakaiba. Kita mo naman. At kaya ho tayo maswerte mga Pilipino, kahit kami sa media, kasi araw-araw siya ay may press conference. Araw-araw siya nagbibigay ng update sa media para makarating sa taong bayan kung ano ang kailang ginagawa. Yan ang importante. Hindi katulad ng nakaraang administrasyon, wala kang madinig ni kuliglig ng ibon. Wala kang marinig sa ombudsman. Kaya ayun, yung dismissal kay Villanueva, ni-reverse pa. Tapos nung magkabukuhan, nagdi-deny pa kung ano-anong palusot. Kasi nga, ayaw niyang iparating sa media ang nangyayari na dapat ay ipinakikita, pinaparating kasi lalo na ngayon, yan ang ginagawa ni Remulla. Kaya ibang-iba ang diskarte ng gobyerno ngayon kaysa nakaraan pagdating sa transparency, democracy, at katotohanan, katarungan sa perang nawala dahil pinagsamantalahan ng abusado sa ating bayan. Yun yun sa aking analysis at opinion. 7 taon tayong maswerte kasi yung tapang na yan at galing ni Remulla, hindi naman magbabago yan. Titindi pa yan, maniwala kayo. Kita nyo? Pati yung mga dating cabinet secretary, sabi niya, under investigation yan. Yung pinsan ng Pangulo, under investigation yan. Mga senador, congressman, under investigation yan. So, former speaker, former Senate President Escudero, lahat sila under investigation. At yung under investigation, lahat yun patungo. Dahil yung probable cause, yung ebidensya, halos iisa lang naman. Di ba? Promotor, di ba? Proponent ng project. Ang project nawala. Ang project ay substandard. Kung anong sinabi ng mga district engineer at mga kontraktor laban sa iba, yun din ang sinabi laban sa lahat. Kaya nakita nyo, pangiti-ngiti lang ang ombudsman at ang Pangulo, sabi niya makukulong kasi yun ang tingin nila. Hindi nakakalayo ang mga ebidensya, halos pare-parehas. Laban sa nasasangkot, tumanggap ng pera, na i-deliver ang pera, mayroong personal knowledge sa mga testigo, sila yung nagparti-parti ng pera, sila ang nag-deliver, sok na sok talaga yan. Huwag lang nating madaliin kasi yung case build-up ang ginagawa nila para talagang kalaboso ang mga dapat makulong. Kakapal lang mukha nila eh.